Ambassador Romualdez nga na meron daw itong 24 na ito na unang nakasama sa unang batch na hindi naman daw very serious ang kanilang crime. But the mere fact na pinauwi at una sa deportation, ibig sabihin, nandun pa rin sa listahan na-involved sa some criminal activity. Na hindi kaaya-aya, kaya pinauwi. Kasi yun ang sinabi naman ni Presidente Trump, no? Na unahin namin yung mga hindi sumusunod sa batas ng Amerika. Kasi illegal ka na, gumagawa ka pa ng kalokohan. So yun ang inuna. That's why I was so surprised na merong 24 na Pinoy na nasama dun sa first batch. Ibig sabihin, nasa listahan sila ng mga gustong i-expunge sa Amerika. And merong 80 plus pa na nasa linya. So meron pa nasa pipeline. Kung kamag-anak niyo yan, hintayin ninyo na darating dito. That's why, let's segue to what Secretary De Vega is saying, no? Ang sabi niya, ang sabi ho ni Undersecretary De Vega, mabait talaga stay low-key, magtago. Pero legalize your status. Yes, pero paano mo nga i-legalize kung meron kang criminal activity? Yung parang sabi ni De Vega, magtago daw? Stay low-key. Stay low-key. That's the diplomatic term Stay low-key and legalize your status. No? Huwag ka masyadong huwag ka masyadong maingay. Huwag masyadong maligalig. Tapos na ho yung panliligalig. Dahil tama naman, tayo nga, pinalis natin ang Pogo. Kasi yung mga Pogo ang nagiging source ng crime dito sa Pilipinas. So how much more yung mga kano, di ba? Illegal na nga kayo. Ito naman, yung mga Pogo dito, hindi illegal. Legal sila kasi meron silang mga work visas. Yet, ang nagiging source sila ng mga malalaking krimen, di ba? Parang syndicated na.